Isinumpang itaboy sa gitna ng bagyo. Karga ang sanggol na wala pang pangalan habang ang asawa ay nagpapakasa sa saluho kasama ang kabit. Humarap si Serafina sa malupit na katotohanan na ang kanyang sakripisyo ay basura sa mata nila. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata sa gitna ng ulan, isang bagong Serafina ang isinilang mula sa abo. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinapon ay siyang gigiba sa kanilang mundo? Bilis-bilisan mo na, Darian. I'm getting bored. Ayokong masayang ang reservation natin sa restaurant dahil lang sa pagpirma ng babaeng yan. Ang matinis at walang pakundangang boses na yon ang unang sumalubong kay Serafina sa halip na ang inaasahan niyang yakap ng isang asawa. Nakahiga pa siya sa makitid na kama ng ospital. Ang katawan ay nanginginig pa mula sa hirap ng panganganak. Ngunit ang kanyang diwa ay agad na ginising ng isang malupit na realidad. Nasa pintuan si Maureen, nakasuot ng mamahaling pulang bestida na tila nang iinsulto sa maputla at nanlalatang anyo ni Serafina. Sa tabi nito ay si Darian, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, na ngayon ay ni hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pinilit ni Serafina na iangat ang kanyang kamay upang abutin ang sanggol sa tabi niya. Umaasang ang presensya ng bata ay makakapagpalambot sa puso ng asawa. Subalit, isang malamig na tingin lamang ang isinukli ni Darian bago nito inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot. Pirmahan mo na to, Serafina, ang malamig na utos ni Darian, na para bang nakikipag-usap lamang siya sa isang estranghero at hindi sa ina ng kanyang anak. Para to, sa future ng bata. Asset protection. Alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya. Nanginginig ang mga daliri ni Serafina nang abutin niya ang pluma. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa namumuong luha na pilit niyang pinipigilan. Ito ang asawang ipinaglaban niya sa kanyang pamilya. Ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang ipon, ngunit ngayon ay tila nandidiri pa itong madikit sa kanya. Sa kanyang isipan, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka pagod lang si Darian, na baka ginagawa nito ang lahat para sa kanila. Ang tinta ng pluma ay gumuhit sa papel at kasabay ng bawat letra ng kanyang pangalan ay ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Nang maibalik niya ang folder, mabilis itong hinablot ni Maureen na may ngiting tagumpay sa mga labi. Walang salamat, walang kamusta ang bata, at higit sa lahat, walang mahal kita. Tumalikod ang dalawa at naglakad palabas ng silid. Iniiwan si Serafina sa nakabibinging katahimikan ng apat na sulok ng silid. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila binibiyak ng isang matalim na punyal. Kinahapunan, sa halip na sunduin siya ni Darian pauwi, isang utusan lamang ang naghatid kay Serafina at sa sanggol sa tarangkahan ng mansyon ng mga Velasco. Ngunit hindi pa man siya nakakatapak sa loob. Ang malalaking maleta na naglalaman ng kanyang mga gamit ay nakatambak na sa basang semento. Ang langit ay nagbabadya ng malakas na ulan, tila nakikiayon sa unos na nagaganap sa kanyang buhay. Sa balkonahe ay nakatayo si Doña Celestina, ang kanyang biyenan, na nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang insekto na kailangang puksain. Ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng paghamak. Wala ka ng karapatan sa bahay na to, ang mariing wika ni Doña Celestina. Ang bawat salita ay may diin at puot. Ang pinirmahan mo kanina ay ang paglilipat ng lahat ng rights mo sa mga properties papunta kay Darian. Akala mo ba, hahayaan kong manatili ang isang patay gutom na katulad mo sa pamilyang ito? Ang anak ko ay para sa mga babaeng may silbi, hindi para sa katulad mong pabigat. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Serafina. Ang mga dokumento, hindi pala iyon para sa proteksyon ng bata. Iyon ay ang sarili niyang hatol ng kamatayan. Napaluhod siya sa semento, yakap-yakap ang sanggol na mahimbing na natutulog.
Walang kamalay-malay na sa unang araw ng kanyang buhay ay wala na silang matatawag na tahanan. Bumuhos ang malakas na ulan na agad bumasa sa manipis na damit ni Serafina. Ang malamig na tubig ay humalo sa mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala siyang marinig kundi ang dagundong ng kulog at ang sarili niyang hikbi na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan. Sa bintana ng mansyon, nakita niya ang anino ni Darian at Maureen na nagtatawanan. Hawak ang mga kopita ng alak habang siya ay nasa labas, nilalamig, gutom, at unti-unting dinudurog ng realidad. Wala siyang nagawa, kundi ang bitbitin ng kanyang anak at ang ilang gamit at maglakad papalayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pababa. Ang lansangan ay madilim at mapanganib. Ngunit mas gugustuhin pa niyang harapin ang dilim ng gabi kaysa sa dilim ng puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nakarating siya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Ang bubong nito ay yero na kinakalawang ngunit sapat na para sumilong. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, tinitigan ni Serafina ang mukha ng kanyang anak. Hinawakan ng sanggol ang kanyang pisngi gamit ang napakaliit na kamay nito. Ang haplos na yon ay tila kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Serafina. Ang pagmamahal na naramdaman niya ay hindi malambot. Ito ay matalas, matapang, at mapanganib. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang panaghoy, kundi bilang simula ng isang paniningil. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil tapos na siyang masaktan, kundi dahil kailangan niyang makakita ng malinaw para sa laban na kanyang haharapin. Ang amoy ng estero at lumang kahoy ang gumising kay Serafina kinabukasan. Hindi ito ang malambot na kama na kanyang nakasanayan, at lalong hindi ito ang air-conditioned na kwarto na amoy lavender. Ang bubong na yero ay may mga butas na tinatapala ng sako, at ang sahig ay gawa sa marupok na kawayan na tumitigik sa bawat galaw niya. Yakap-yakap niya ang kanyang sanggol na mahimbing pa ring natutulog sa gitna ng ingay ng magulong eskinita. Mula sa labas, naririnig niya ang sagutan ng mga kapitbahay, ang pag-iyak ng ibang mga bata, at ang harurot ng mga tricycle na tila nagkakarera sa makitid na daan. Sa isang sulok ng masikip na silid, nakaupo si Nanay Loring, ang matandang babaeng nagmagandang loob na patuluyan siya kagabi. Abala ito sa pagbibilang ng barya. Ang mga kulubot sa noo nito ay patunay ng mahabang panahon ng pakikibaka sa buhay. Huwag kang mag-inarte, Hija. Ang bungad ni Nanay Loring nang mapansin nitong gising na si Serafina. Maliit tong pwesto, mainit at maingay, pero mas mabuti na to kaysa sa kalsada. Dito, kahit papaano, may bubong ka. Sa labas, kakainin ka ng buhay ng mga asong gubat. Tama ang matanda. Wala siyang karapatang magreklamo. Bumangon si Serafina at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kumakalam na sikmura. Ngunit mas masakit ang katotohanang wala siyang maibibigay na gatas sa kanyang anak kapag nagising ito. Ang kanyang dibdib ay tuyo dahil sa stress at pagod. Kinalkal niya ang kanyang bag. Ilang pirasong damit at ang natitira niyang barya ang naroon. Hindi ito aabot hanggang tanghali. Ang kanyang mga mata ay dumako sa kanyang kaliwang kamay. Ang singsing na pangkasal. Isang simpleng gintong singsing na may maliit na diamante. Ito ang simbolo ng pangako ni Darian na mamahalin siya nito habang buhay. Ngayon, ang bigat nito sa kanyang daliri ay tila isang kadena na humihila sa kanya sa nakaraan. Tumayo si Serafina, inayos ang lampin ng sanggol at humarap kay Nanay Loring. Nay, pwede po bang pakibantayan muna siya saglit? May bibilhin lang po ako. Tinitigan siya ng matanda. Mula ulo hanggang paa, tila binabasa ang kanyang kaluluwa bago tumango ng marahan. Lumabas si Serafina
sa masikip na eskinita patungo sa mainit at maalikabok na kalsada. Ang sikat ng araw ay tila tumutusok sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda ang init. Ang kanyang layunin ay ang maliit na pawn shop sa kanto na may rehas na bakal na naghihiwalay sa kanya at sa taong nasa loob. Inalis niya ang singsing. May naiwang puting marka sa kanyang daliri, isang bakas ng matagal na panahon, pagiging Mrs. Velasco. Ngunit ang markang iyon ay unti-unti na ring maglalaho. Katulad ng pangakong napako, inabot niya ang singsing sa lalaking nasa likod ng rehas na bakal. Walang emosyon itong sinuri ng lalaki, tinimbang sa isang maliit na timbangan, at sinipat gamit ang lente. 3,000 lang ang kaya ko dito, miss. Medyo luma na ang design at may gasgas ang bato. Walang gatol na, sabi ng alahero. 3,000. Ang halagang iyon ay katumbas lamang ng isang bote ng alak na iniinom ni Darian sa isang gabi. Pero para kay Serafina ngayon, iyon na ang hangganan ng kanyang buhay at kamatayan. Sige po, kukunin ko na. Mahinang sagot niya, nilulunok ang natitirang pride na mayroon siya. Nang mahawakan niya ang ilang pirasong papel na pera, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ipinagpalit niya ang simbolo ng kanyang pag-ibig para sa ilang lata ng gatas at diaper. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na grocery, binibilang ang bawat hakbang, tinitipid ang bawat hingal. Sa pag-uwi, bit-bit ang plastik ng gatas, sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga nadadaanang tindahan at maliliit na opisina. Kailangan niyo po ba ng taga-ayos ng libro? Accountant po ako. Nagbabaka sakali niyang tanong sa may-ari ng isang hardware store. Tiningnan siya ng matabang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang kanyang buhok ay sabog, ang damit ay luma at gusot, at ang kanyang mga mata ay may itim na bilog ng puyat. Naku, miss, wala kaming hiring. Tsaka mukhang ikaw pa ang kailangang alagaan. Baka magkamali ka pa sa kwenta ko. Sagot nito, sabay talikod. Bawat iling, bawat pagsarado ng pinto, at bawat mapanghusgang tingin ay tila latigo sa kanyang likod. Napagtanto ni Serafina na sa mundong ito, ang talino at kakayahan ay nababaliwala kapag nababalutan ka ng kahirapan. Ang respeto ay ibinibigay lamang sa mga nakasuot ng maganda at mabango. Bumalik siya sa barong-barong ni Nanay Loring na pagod na pagod. Ang araw ay palubog na. Nagpapahaba ng mga anino sa maruming kalsada. Agad niyang tinimpla ang gatas at ipinadede ito sa kanyang anak. Ang makita ang sanggol na dahan-dahang humuhupa ang yak at payapang sumususo ay ang nag-iisang pahinga sa kanyang magulong mundo. Hinaplos ni Nanay Loring ang kanyang likod. Ganyan talaga ang buhay, Hija. Minsan, kailangan mong lumubog para matuto kang lumangoy. Pero tandaan mo, ang ginto, kahit ilubog sa putik, ginto pa rin. Habang pinatutulog ang bata, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang kilabot. Tila may mga matang nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa maliit na bintana ng barong-barong. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, may isang itim na kotse na nakaparada. Tinted ang salamin nito, kaya hindi niya makita ang nasa loob, ngunit naramdaman niya ang bigat ng titig mula roon. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong umalis at naglaho sa dilim ng gabi. Napahigpit ang yakap ni Serafina sa kanyang anak. Ang takot ay humalo sa kanyang pagod. Sino ang nagmamasid? Kalaban ba o kakampi? O baka guni-guni lang niya ito dahil sa gutom? Sumandal siya sa dingding na plywood. Ang 3,000 ay mauubos sa loob ng ilang araw. Wala siyang trabaho. Wala siyang matirhan na matatawag na kanya. Ang tanging meron siya ay ang kanyang utak at ang mainit na katawan ng sanggol sa kanyang bisig. Tumingala siya sa butas-butas na yero kung saan sumisilip ang isang maliit na bituin. Kung inaakala ni Darian at ng kanyang pamilya na mamamatay siya sa gutom, nagkakamali sila dahil sa gabing iyon
Sa gitna ng amoy ng estero at ingay ng lansangan, natutunan ni Serafina ang pinakamahalagang aral ng accounting. Ang bawat pagkawala ay may kapalit na asset kung marunong kang magbalanse. At ang asset niya ngayon ay ang kanyang galit. Isang galit na gagamitin niya bilang gasolina para muling umandar ang kanyang buhay. Ang tanggapan ni Attorney Rafael Alonzo ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Quiapo, malayo sa matatayog at makikintab na skyscraper sa Makati kung saan madalas pumunta si Darian. Ang hagdanang kahoy ay tumitili sa bawat bigat ng hakbang ni Serafina, tila nagrereklamo sa pasan niyang problema. Sa kanyang dibdib, mahigpit ang pagkakakapit ng sanggol sa kanyang damit, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at kupas na bag nang marating niya ang pinto na may nakapaskil na Attorney Rafael Alonzo, Notary Public. Nakaramdam si Serafina ng matinding hiya. Dati, siya ang babaeng laging mabango, maayos ang pananamit at puno ng kumpiyansa. Ngayon, humaharap siya sa isang dating kaklase na gula-gulanit ang dangal, amoy araw, at tila isang basahan na itinapon ng tadhana. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan ng kanyang sikmura. Bago niya kumatok ng marahan sa pinto, ang bumungad sa kanya ay isang silid na puno ng nagtatayulang libro at mga dokumentong nakatambak sa bawat sulok. Sa likod ng isang magulong mesa ay nakaupo si Rafael, nakasalamin at mukhang problemado sa binabasa nitong kaso. Nang mag-angat ito ng tingin, ang gulat sa mga mata nito ay hindi maitatago. Serafina? Ang hindi makapaniwalang sambit ni Rafael. Mabilis itong tumayo at umikot sa mesa upang salubungin siya. My God, Fina! Anong nangyari sa'yo? I heard nanganak ka na. Pero bakit nandito ka at bakit ganyan ang itsura mo? Hindi nakasagot agad si Serafina. Ang pagkabigla at awa sa boses ni Rafael ay tila asin na ibinudbod sa kanyang sariwang sugat. Sa halip na magsalita, naramdaman niya ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Umupo siya sa inalok na silya at dahan-dahang inilabas ang gusot-gusot na folder mula sa kanyang bag. Ang dokumentong naging tiket ng kanyang pagpapalayas. Tahimik na binasa ni Rafael ang mga papeles. Ang tanging naririnig sa silid ay ang pagaspas ng electric fan na hirap palamigin ng mainit na tanghali at ang paminsan-minsang pagbuntong hininga ng abogado. Habang tumatagal, ang mukha ni Rafael ay nagdidilim at ang kanyang panga ay mariing kumukuyom sa galit. This is coercion, Fina, mariing sabi ni Rafael, sabay bagsak ng mga papel sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpabigat lalo sa atmosfera. Pinapirma ka nila habang nasa ilalim ka ng distress right after giving birth. Walang bisa to sa korte kung mapapatunayan nating wala ka sa tamang kondisyon para mag-decide. Darian is smart, but this is pure evil. Pinalayas nila ako, Raf. Wala kaming matirhan ng anak ko. Ang garalgal na sagot ni Serafina habang hinahaplos ang likod ng kanyang natutulog na sanggol. Kinuha nila lahat. Ang bahay, ang savings, pati ang dignidad ko. Nakita ni Serafina ang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael. Mula sa pagiging abogado, lumabas ang pagiging kaibigan. Mabilis itong bumunot ng wallet at naglabas ng ilang libong piso akmang iaabot sa kanya. Pina, tanggapin mo muna to. Maghahanap ka ng maayos na matutuluyan. I insist. Babawiin natin ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan nyo ng safe place ng baby mo. Tinitigan ni Serafina ang pera. Ang mga lilang papel na yon ay sapat na para makakain sila ng maayos ng ilang linggo. Sapat na para makaalis sa mabahong kwarto ni Nanay Loring. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong nag-alab sa loob ni Serafina. Kung tatanggapin niya ito, ano pa ang pinagkaiba niya sa tingin ni Doña Celestina sa kanya? Isang pabigat at walang silbi.
Dahan-dahan ngunit may diin niyang itinulak pabalik ang kamay ni Rafael. Salamat, Raf. Pero hindi limos ang kailangan ko. Matatag na wika ni Serafina. Kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig pa rin sa gutom. Nandito ako hindi para humingi ng awa. Nandito ako para humingi ng serbisyo mo bilang abogado. Babayaran kita kapag nakuha ko na ang dapat na sa akin. I don't need charity. I need justice. Natigilan si Rafael. Tila nakita nito ang dating Serafina, ang matalino at matapang na class valedictorian noong kolehiyo, na muling sumisilip sa likod ng pagod na mukha ng babaeng nasa harapan niya. Ibinaba ni Rafael ang pera at tumango, puno ng respeto. Okay, we'll do it your way, sabi nito. Pero mahirap kalaban ang mga Velasco, Fina. Pera at impluensya ang hawak nila. Anong bala natin? Doon sumilay ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Serafina. Naalala niya ang mga gabing puyat siya, hindi sa pag-aalaga kay Darian, kundi sa pag-aayos ng mga magulong expense reports ng kumpanya nito. Naalala niya ang mga hidden accounts na siya mismo ang nagtago para hindi ito makita ng tax bureau dahil naniwala siyang ginagawa niya yon para sa pamilya. Hindi nila alam, Raf. Bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Akala ni Darian, siya ang genius sa negosyo. Nakalimutan niya na ako ang naglilinis ng kalat niya sa nakalipas na 5 taon. Alam ko kung saan nakatago ang mga bangkay, Rafael. Alam ko kung saan dumadaloy ang pera na hindi idinedeklara. Kinuha niya ang isang pirasong papel at ballpen mula sa mesa ni Rafael. Nagsimula siyang magsulat ng mga pangalan ng kumpanya, mga account numbers at mga petsa. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang hiwa sa leeg ng imperyo ni Darian. Gusto kong tulungan mo akong bawiin ang mana ng anak ko. Patuloy ni Serafina, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pero higit sa lahat, gusto kong maramdaman nila ang mawalan ng lahat. Hindi natin sila idedemanda agad. Hahayaan natin silang malunod sa sarili nilang kasinungalingan. Pinanood ni Rafael ang pagsusulat ni Serafina. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang biktima na pumasok kanina. Siya ay isa ng estratehiya na naghihintay na lamang na maisakatuparan. Serafina, mahinang tawag ni Rafael. Sigurado ka ba? Kapag sinimulan natin to, wala nang atrasan. Darian will come for you. Tumigil si Serafina sa pagsusulat. Tumingin siya sa bintana kung saan ang maitim na ulap ay muling nagbabadya ng ulan. Naalala niya ang ginaw noong gabing iyon sa labas ng gate. Naalala niya ang tawa ni Maureen. Hayaan mo siyang dumating. Sagot niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpang binitawan. Dahil sa pagkakataong yon, hindi na siya sasalubungin ng asawang mapagmahal. Sasalubungin siya ng accountant na sisingil sa lahat ng utang niya. May interes. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang tanong ang gumugulo sa isip ni Serafina habang papalabas siya ng opisina ni Rafael. Ang itim na kotseng nakita niya kagabi. Naroon na naman ito sa tapat ng gusali, tahimik na nag-aabang. Sino ang nasa loob nito? At bakit pakiramdam niya? Ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ang liwanag na nagmumula sa maliit at lumang telebisyon ni Nanay Loring ang nagsilbing ilaw sa madilim na sulok ng aming tinutuluyan. Sa labas, ang init ng tanghali ay tumatagos sa yero na nagpapapawis sa akin at sa aking anak. Ngunit sa loob ng screen, ibang mundo ang aking nasasaksihan. Isang mundo na dati ay pagmamay-ari ko. Ngunit ngayon ay pinapanood ko na lamang mula sa malayo. Nasa balita si Darian. Nakatayo siya sa podium. Suot ang paborito niyang navy blue na suit. Ang suit na ako mismo ang pumili at namalan siya para sa kanya noong nakaraang buwan. Sa tabi niya ay nakakapit si Maureen. Suot ang isang kumikinang na diamanteng kwintas na pamilyar sa akin. Napahawak ako sa aking leeg na ngayon ay wala ng palamuti. Ang kwintas na yon ay ang pinag-ipunan namin
para sana sa edukasyon ng aming anak. Ngayon, nakasabit ito sa leeg ng babaeng sumira sa aming pamilya, tila isang tropeyo ng kanyang tagumpay. This project, the Velasco Heights, is dedicated to my family. Ang mayabang na pahayag ni Darian sa harap ng mga camera at reporters. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngangiti ay abot hanggang tainga. We are expanding and nothing can stop us. Napapikit ako ng mariin. Ang pamilyang tinutukoy niya ay hindi kami ng anak ko. Ang pamilyang tinutukoy niya ay ang ilusyon na binuo nila ni Maureen at ng kanyang ina. Rinig na rinig ko ang masigabong palakpakan ng mga tao sa paligid nila. Isang tunog na para sa akin ay tila pangungutya. Hindi nila alam ang katotohanan. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kamay ni Darian habang hawak ang mikropono. Nakikita ko ang pawis na tumutulo sa kanyang noo kahit nasa air-conditioned silang lugar. Kilala ko siya. Natatakot siya. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang Velasco Heights ay isang proyektong tinutulan ko noon dahil kulang kami sa pondo. Mapanganib. Walang sapat na liquidity. Ngunit ngayon, itinuloy niya ito. Saan siya kumuha ng pera? Biglang nag-vibrate ang luma kong cellphone na nakapatong sa papag. Isang numero na hindi nakarehistro ang tumatawag. Sa pag-aakalang si Rafael ito, mabilis ko itong sinagot. Ma'am Fina. Ang boses sa kabilang linya ay humihikbi, basag, at puno ng takot. Agad kong nakilala kung sino ito. Si Girlie, ang tapat na sekretarya ng kumpanya na madalas kong abutan ng pagkain noon. Girlie, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Bulong ko, habang marahang tinatapik ang hita ng aking sanggol para hindi ito magising. Tinanggal na po ako, ma'am. Sumbong nito sa pagitan ng mga hagulgol. Pinalayas po ako ni Doña Celestina kanina lang. Binato niya ako ng folder sa mukha dahil lang sa maling kape ang naihain ko kay Ma'am Maureen. Sinabihan niya akong tanga at hampas lupa. Kumuyom ang aking kamao. Ang kalupitan ni Doña Celestina ay hindi na bago. Ngunit ang marinig na pati ang mga inosenteng empleyado ay dinadamay nila ay nagpapakulo ng aking dugo. Hayaan mo na sila, Girlie. Makakahanap ka ng mas mabuting trabaho. Pag-alok ko sa kanya, kahit na ako mismo ay walang may alok. Pero ma'am, may kailangan kayong malaman. Nagbago ang tono ni Girlie. Mula sa pag-iyak ay naging seryoso ito. Tila may ibinubulong na sikreto. Bago ako umalis, narinig ko ang usapan ni Sir Darian at ng isang lalaki sa conference room. Si Mr. Chua, yung kilalang loan shark sa Binondo. Pumirma si Sir Darian ng kontrata, ma'am. Isinanla niya ang titulo ng main office building at ang 2 warehouse para makuha ang pera para sa project launch. Natigilan ako. Ang main office building, iyon ang huling asset na talagang may halaga. At ang warehouse, iyon ang pundasyon ng logistics ng kumpanya. Isinanla niya ang puso at baga ng kumpanya para lang sa isang gabi ng karangyaan at pagpapasikat. Sigurado ka ba sa narinig mo, Girlie? Opo, ma'am. At narinig ko rin si Ma'am Maureen. Sabi niya, don't worry about paying it back immediately, Dar. Once makuha natin ang investments ng mga tao, we can roll the money. Ponzi scheme ang ginagawa nila, ma'am. Ibinaba ko ang telepono matapos magpasalamat kay Girlie. Tinitigan ko muli ang telebisyon. Nakikita ko na ngayon ang hindi nakikita ng iba. Ang mga ngiti ni na Darian at Maureen ay hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng mga taong naglalakad sa manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Ang web of lies o sapot ng kasinungalingan na tinatahi nila ay kumpleto na. Sila mismo ang naglagay ng bitag sa kanilang mga leeg. Akala nila ay lumilipad sila pataas. Ngunit ang totoo, hinuhukay nila ang sarili nilang libingan. At ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin na bumigay ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Niyakap ko ang aking anak. Malapit na, anak. Bulong ko sa kanyang malambot na buhok. Malapit na nilang maramdaman ang ginaw
na ipinaramdam nila sa atin. Biglang namatay ang liwanag sa kwarto. Brownout. Nabalot kami ng dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Ang dilim ay kaibigan ng mga nagtatago. At sa dilim na ito, mas malinaw kong nakikita ang aking plano. Subalit, ang katahimikan ay binasag ng isang tunog na nagpatigil ng aking paghinga. Mula sa labas ng manipis na dingding, naririnig ko ang paghinto ng isang makina ng sasakyan. Hindi ito ang maingay na tricycle o jeep. Ito ay ang pino at mahinang ugong ng isang mamahaling makina. Sinundan ito ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa aming pinto. 3 katok. Marahan, pero may awtoridad. Napaupo ako ng tuwid. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa aking lalamunan. Alam ba nila kung nasaan ako? Ipinahamak ba ako ni Girlie? O ito na ang singil sa aking pagiging matapang? Dahan-dahan kong inabot ang isang lumang kutsilyo na nakuha ko sa kusina ni Nanay Loring habang ang mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng aming pinto. Ang malamig na bakal ng lumang kutsilyo sa aking palad, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa mga sandaling iyon. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng masikip na silid ay tila hinihila ng pagkahaba-haba, habang ang anino sa labas ng pinto ay nananatiling nakatayo, naghihintay at nagbabanta. Ang aking hininga ay mababaw at pigil, kasabay ng mabilis na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Muling dumampi ang kamao ng estranghero sa marupok na kahoy na pinto. Ang vibrations nito ay gumapang sa dingding na nagdulot ng bahagyang paglaglag ng alikabok mula sa kisame. Humarang ako sa harap ng papag kung saan natutulog ang aking anak. Handang ialay ang aking buhay kung kinakailangan. Serafina, alam kong nandyan ka. Si Rafael ito. Ang boses ay pamilyar, mababa, at puno ng pag-aalala. Agad na lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak ko sa patalim. Ang takot na kanina ay sumasakal sa akin ay napalitan ng matinding panghihina at kaluwagan. Ibinaba ko ang kutsilyo at dahan-dahang tinanggal ang trangka ng pinto. Sa pagbukas ng pinto, ang liwanag mula sa poste sa labas ay tumama sa mukha ni Rafael. Nakasuot pa rin siya ng kanyang opisina barong, ngunit ang kanyang mukha ay bakas, ang pagod at pawis. Nang dumako ang kanyang tingin sa loob ng aming tinutuluyan, sa butas-butas na yero, sa sahig na kawayan, at sa aking anak na natutulog sa gitna ng init at lamok, nakita ko ang pagguho ng kanyang ekspresyon. Ang pagkabigla ay napalitan ng matinding habag at galit. Diyos ko, Fina, bulong niya, ang boses ay basag. Pumasok siya at isinara ang pinto sa likuran niya. Tila nais niyang harangan ang mundo sa labas na naging malupit sa akin. Buong araw kitang hinahanap. Ang security guard sa village niyo, sinabi niya sa akin na dito kanya nakitang bumaba mula sa taxi. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Bakit hinayaan mong humantong sa ganito? Umupo ako sa gilid ng papag, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang hiya ay muling gumapang sa aking sistema. Dahil gusto kong patunayan na kaya ko, Raf, na hindi ako baldado kung wala sila. Umupo siya sa isang maliit na bangkito sa harap ko. Inabot niya ang aking kamay na nanginginig pa rin. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking nanlalamig na kalamnan. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, Serafina. Malumanay niyang sabi, lalo na kung ang kalaban mo ay mga halimaw. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya sa mata. May nalaman ako, Raf, isang impormasyon na mas matalim pa sa kutsilyong hawak ko kanina. Isinalaysay ko sa kanya ang tawag ni Girlie. Ang tungkol kay Mr. Chua, ang pagsasangla ng main office at warehouse, ang Ponzi scheme na binubuo ni Darian at Maureen. Habang nagkukwento ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Mula sa pagiging kaibigan, bumalik ang talas ng pagiging abogado.
illegal detention of assets, fraud, falsification. Darian is digging his own grave. Bulong ni Rafael habang hinihilot ang kanyang sentido. Kung totoo ang sinabi ng sekretarya mo, pwede natin silang ipakulong agad. Hindi, mabilis kong sagot. Umiling ako. Hindi pa ngayon. Kapag kinasuhan natin sila ngayon, gagamitin nila ang koneksyon ni Doña Celestina para magpiyansa. Magiging biktima lang sila sa mata ng media. Gusto ko silang masira mula sa loob. Tumayo ako at kinuha ang maliit na notebook kung saan ko isinulat ang mga detalye ng mga ghost employees at fake suppliers na ginamit ni Darian noon para magtago ng pera. Inabot ko ito kay Rafael. Raf, kilala mo ang mga competitor ni Darian. Kilala mo rin ang mga investor na nililigawan niya ngayon para sa Velasco Heights. Gusto kong makarating sa kanila ang tunay na estado ng pananalapi ng kumpanya. Hindi galing sa akin, hindi galing sa'yo, kundi bilang isang anonymous tip na may kasamang ebidensya. Tinanggap ni Rafael ang notebook. Tinitigan niya ito na parang hawak niya ang isang bomba. Tumingin siya sa akin, may halong pagkamangha at takot. Serafina, kapag ginawa natin ito, mag-uumpisa ang domino effect. Mawawalan ng tiwala ang mga bangko. Hahabulin siya ng mga loan sharks. Baka mapahamak siya ng husto. Siya ang pumili ng landas na yan. Malamig kong sagot, habang inaayos ang kumot ng aking anak. Noong gabing pinalayas nila ako habang umuulan. Noong tinawag ni Doña Celestina na walang silbi ang apo niya. Sa gabing iyon, pinatay na nila ang Serafina na may awa. Tumango si Rafael. Nauunawaan niya. Tumayo siya at naghanda ng umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso at may lungkot sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. Fina, may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Kaya kita hinanap agad ay hindi lang para kamustahin ka. May kinuha siyang isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Galing ito sa contact ko sa bangko kaninang hapon. Tungkol sa loan na nakuha ni Darian kay Mr. Chua. Ang collateral na ginamit nila ay hindi lang ang building at warehouse. Inabot niya sa akin ang papel. Sa ilalim ng dim na ilaw, binasa ko ang mga nakasulat. Ang aking mga mata ay nanlaki at ang aking dugo ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Sa ibaba ng kontrata, naroon ang isang pamilyar na pirma, ang aking pirma, isang perpektong kopya ng aking lagda. Pinalsipika nila ang pirma mo, Fina, mahinang sabi ni Rafael. Ginawa kang ko-garantor. Ibig sabihin, kapag hindi nakabayad si Darian at tumakbo siya, ikaw at ang anak mo ang hahabulin ng sindikato ni Mr. Chua. Ikaw ang magbabayad ng utang na hindi mo naman ginastos. Nabitawan ko ang papel. Tila umiikot ang paligid. Hindi lang nila ako itinapon. Ginawa nila akong pain sa mga pating. Tiningnan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog. Akala ko ay nasa ilalim na kami ng lupa. Ngunit may mas malalim pa palang hukay na inilaan si Darian para sa amin. Sa sandaling iyon, hindi na lang basta paghihiganti ang nasa puso ko. Ito ay isa ng gera para sa aming kaligtasan. Ang kapirasong papel na ibinigay ni Rafael ay tila isang mabigat na bato sa aking bulsa. Buong gabi akong hindi dinalaw ng antok, binabantayan ang bawat paghinga ng aking anak, habang ang takot ay gumagapang sa aking kalamnan na parang malamig na tubig. Ang pirma, ang aking pirma na ninakaw at pineke ni Darian, ay isang kadena na nagtatali sa amin sa isang malalim na hukay. Kung tutuusin, pwede akong tumakbo. Pwede akong magtago sa probinsya. Pero paano kami mabubuhay? At hanggang kailan kami magtatago bago kami maamoy ng mga asong gubat na pinakawalan ng asawa ko? Kinaumagahan, ang ingay ng palengke sa labas ng eskinita ang humila sa akin pabalik sa realidad. Ang amoy ng malansa at nabubulok na gulay ay humahalo sa usok ng mga sasakyan.
Nakita ko si Nanay Loring sa tapat ng aming pinto. Nakapamaywang at nakikipagtalo sa isang lalaking supplier ng isda. Ang mukha ng matanda ay pula sa galit, habang ang lalaki ay may mapang-uyam ng ngiti. Loring, huwag ka nang maarte. Marinig kong sabi ng lalaki habang ibinabagsak ang isang banyera ng isda sa putikang semento. Mahal na ang gasolina. Yan na ang presyo. Kung ayaw mo, sa iba ko ibibigay to. Pero kulang ito sa kilo, Berting. Giit ni Nanay Loring. Ang boses ay nanginginig sa inis. Binibilang ko ang bawat sentimo, tapos dadayain mo pa ako. Lumabas ako ng pinto, karga ang aking anak na nakabalot sa lampin. Tiningnan ko ang timbangan na nakasabit sa gilid ng tricycle ng lalaki. Mabilis na tumakbo ang mga numero sa aking isipan. Ang accounting ay hindi lang tungkol sa malalaking kumpanya. Ito ay tungkol sa katotohanan ng mga numero. At sa mga sandaling iyon, nakita ko ang kasinungalingan. Lumapit ako ng tahimik at hinawakan ng braso ni Nanay Loring. Napatingin sa akin ang matanda. Gulat sa aking bigla ang pagsulpot. Humarap ako sa lalaki. Ang tari weight ng banyera ay 2 kilo. Mahinahon, ngunit mariin kong sabi. Tinitigan ko ang lalaki sa mata, gamit ang parehong tingin na ibinibigay ko noon sa mga board member na nagtatangkang magtago ng pondo. Ang timbang sa scale mo ay 15 kilos. Pero kung titingnan mo ang displacement ng tubig sa banyera at ang laki ng isda, imposibleng yan. Plus, may magnet na nakadikit sa ilalim ng weighing scale mo. Natigilan ang lalaki. Nawala ang mapanguyam ng ngiti nito. Mabilis kong inabot ang ilalim ng platito ng timbangan at hinila ang isang maliit na bilog na bakal. Ipinakita ko ito kay Nanay Loring. Ang katahimikan sa paligid namin ay nabasag ng bulong-bulungan ng mga nakikiusyosong tindera. Ang pandaraya ay nabunyag sa liwanag ng araw. Namutla si Berting ang supplier at walang nagawa kundi dagdagan ng isda at ibigay ang tamang presyo para lang hindi siya kuyugin ng mga tao. Nang makaalis ang lalaki, humarap sa akin si Nanay Loring. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng paghihinala, ay napalitan ng pagkamangha. Paano mo nalaman yon, Hija? Tanong niya. Numbers don't lie, Nay. People do. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapangyarihan. Maliit na tagumpay, oo. Pero pinatunayan nito na ang utak ko, ang talino na binaliwala ni Darian, ay gumagana pa rin. Ito ang sandata ko. Nang hapong yon, habang nagpapahinga si Nanay Loring, kinuha ko ang aking cellphone. Ang desisyon ay nabuo na sa aking isipan. Hindi ako maghihintay. Nakatukin ako ng mga tauhan ni Mr. Chua. Ako ang uunang kakatok sa pinto ng mga kaaway ni Darian. Tinawagan ko si Rafael. Raf, bungad ko pagkasagot niya. I-set up mo ang meeting kay Mr. Simon Go, yung may-ari ng Go Construct na tinalo ni Darian sa bidding noong nakaraang taon. Serafina, are you sure? Nag-aalalang tanong ni Rafael sa kabilang linya. Si Simon Go ay kilalang ruthless businessman. Baka kainin ka niya ng buhay. Kailangan ko ng pera, Raf, at kailangan ko ng proteksyon. Sagot ko habang sinusuklay ang aking mahabang buhok sa harap ng basag na salamin. Alam ko kung paano dinaya ni Darian ang bidding na yon. Ibibenta ko ang impormasyon kay Mr. Go. Iyon ang magiging pambayad ko sa utang ni Darian kay Mr. Chua at iyon din ang magsisimula ng pagbagsak ng Velasco Heights. Ibinaba ko ang telepono at tinitigan ang aking refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay mukhang pagod, payat at mahina. Siya si Mrs. Velasco, ang martir na asawa. Kailangan niyang mawala. Kinuha ko ang gunting na ginagamit ni Nanay Loring sa paggupit ng palikpik ng isda. Nanginginig ang aking kamay nang ilapit ko ang talim sa aking mahabang buhok. Ang buhok na gustong-gusto ni Darian na sinusuklay ko noon bago matulog. Sa isang mariing pagngat-ngat ng bakal, nahulog ang unang kumpol ng itim na buhok sa sahig. Sunod-sunod, bawat pagbagsak ng hibla
ay tila pagpapagaan ng dalahin sa aking dibdib. Wala ng luha, wala ng panghihinayang. Nang matapos ako, ibang babae na ang nakatingin sa akin mula sa basag na salamin. Maikli ang buhok, mas matapang ang panga, at ang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi puno ng malamig na kalkulasyon. Binalot ko ang aking anak at hinalikan ng noo nito. Pasensya na anak, bulong ko. Hindi na prinsesa ang nanay mo ngayon. Isa na siyang sundalo. Lumabas ako ng barong-barong suot ang isang simpleng blusa na hiniram ko kay girlie noon at hindi na isuli. Handa na ako. Handa na akong humarap sa mundo ng mga lalaki at gamitin ang kanilang kasakiman laban sa isa't isa. Ang unang target, ang imperyo ni Darian na itinayo sa buhangin. Ang lamig na bumalot sa aking balat. Pagpasok ko sa lobby ng building ng Go Constructions ay hindi lamang galing sa aircon. Ito ay ang pamilyar na lamig ng mundo ng mayayaman. Isang mundong dati kong ginagalawan. Puno ng marmol na sahig, matatayog na kisame, at mga taong hindi marunong tumingin sa mata ng mga tulad kong nakasuot ng simpleng damit. Ang tunog ng aking lumang sapatos sa makintab na sahig ay tila banyagang ingay kumpara sa pino at tahimik na lakad ng mga empleyadong nakasalubong ko. Nasa tabi ko si Rafael, suot ang kanyang pormal na uniforme. Ramdam ko ang kanyang pasimpleng pagtingin sa akin. Tila binabantayan kung bibigay ba ang aking tuhod sa kaba. Ngunit ang maikling buhok na humahaplos sa aking leeg ay nagsisilbing paalala. Ang dating Serafina na mahiyain at sunod-sunuran ay naiwan na sa barong-barong. Pagbukas ng pinto ng conference room, tumambad sa amin si Simon Go. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang likod ay nakaharap sa bintanang tanaw ang buong Makati skyline. Hindi siya ngumiti. Ang kanyang tingin ay matalas, mapanuri at walang bahid ng awa. Mrs. Velasco, bati ni Simon. Ang tono ay puno ng pagdududa. O dapat ko bang sabihin ang itinakwil na Mrs. Velasco? Rafael told me you have something interesting. But honestly, I don't have time for domestic dramas. Hindi ako nandito para magsumbong o humingi ng simpatya, Mr. Go. Sagot ko ng diretsahan. Hindi ako umupo kahit hindi niya ako inalok. Nanatili akong nakatayo. Ang aking baba ay nakataas. Nandito ako para sa isang transaksyon. Inilapag ko ang folder sa makintab na mesa. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng mga detalye kung paano minanipula ni Darian ang bidding para sa government road project noong nakaraang taon. Ang proyektong dapat ay mapupunta sa Go Constructions. Alam kong alam mong dinayakan niya. Patuloy ko. Ang boses ko ay matatag, kahit ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Pero wala kang pruweba. Heto ang pruweba. Ang bank transfer sa mga opisyal, ang email threads na siya mismo ang nag-utos burahin, at ang tunay na cost estimate na itinago niya. Dahan-dahang inabot ni Simon ang folder. Binuklat niya ito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi, tanging ang paglipat ng pahina ang naririnig. Habang binabasa niya ang mga dokumento, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging mainip na palitan ito ng interes at pagkatapos ay isang nangiting aso. You kept this? Tanong niya, hindi makapaniwala. I kept everything, sagot ko. Ako ang accountant niya, Mr. Go. Ako ang nagtago ng mga dumi niya para magmukha siyang malinis. At ngayon, ako rin ang maglalabas nito. Isinara ni Simon ang folder at sumandal sa kanyang upuan. Tinitigan niya ako ng may bagong respeto. Anong gusto mo kapalit nito? Gusto mo ba siyang ipakulong? Pera? Mabilis kong sagot. Sapat na halaga para bayaran ang utang niya kay Mr. Chua na ipinangalan sa akin at sapat na puhunan para makapagsimula ako ng sarili kong buhay. Plus, I want immunity. Kapag bumagsak siya, ayokong madamay sa kaso. Tumawa ng mahina si Simon. You are dangerous, Mrs. Velasco. Darian is a fool
for letting go of the real brains behind his operation. Kinuha niya ang kanyang checkbook at nagsulat. Nang iabot niya sa akin ang tseke, naramdaman ko ang bigat ng papel na yon. Hindi lang ito pera. Ito ang susi ng aking kalayaan. Ito ang pambayad sa kaligtasan ng aking anak mula sa mga linta na pinakawalan ni Darian. Isang paalala, Serafina, sabi ni Simon bago kami lumabas. Once you cash this, you declare war. Wala nang balikan to. Matagal nang nagsimula ang giyera, Mr. Go. Sagot ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng bala. Paglabas namin ng gusali, sinalubong kami ng init at usok ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing bigat ng dati. Napatingin sa akin si Rafael. May halong lungkot at paghanga sa kanyang mga mata. You did it, Fina, sabi niya. Darian's reputation will crumble once Simon leaks those documents to the press. Hindi pa tapos, Raf. Bulong ko habang mahigpit na hawak ang tseke sa aking dibdib. Simula pa lang to. Dumiretso kami sa isang bangko upang ideposito ang tseke at i-wire transfer ang bayad kay Mr. Chua. Nang makuha ko ang resibo ng paid in full para sa loan, pakiramdam ko ay natanggalan ako ng tinik sa lalamunan. Ligtas na kami. Hindi na kami hahabulin ng mga sindikato. Bago umuwi, dumaan ako sa isang department store. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang palayasin ako, bumili ako ng isang bagay na hindi pagkain. Isang malambot na unan at kumot para sa aking sanggol. Kulay asul ito, malambot sa balat, at amoy bagong laba. Pagbalik ko sa barong-barong, naabutan kong hinihele ni Nanay Loring ang aking anak. Ang matanda ay mukhang pagod, pero nakangiti nang makita ang dala kong mga supot ng groceries at ang bagong unan. Nay, tawag ko, at inabot sa kanya ang isang sobre. Naglalaman ito ng sapat na pera para maipagawa ang butas na bubong at makabili ng bagong paninda. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Loring. Saan galing to, Hija? Hindi ka naman gumawa ng masama, di ba? Umiling ako at ngumiti ng mapait. Galing yan sa nakaraan ko, Nay. Binayaran ko na ang kalayaan ko. Gabing-gabi na nang mapatigil ako sa pag-aayos ng aming higaan. Sa maliit na radyo ni Nanay Loring, naririnig ko ang breaking news. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa business sector ngayong gabi. Ang Velasco Heights project ni Darian Velasco ay ipinatigil ng korte matapos lumabas ang mga dokumentong nag-uugnay sa kumpanya sa bid rigging at bribery. Napatigil ako sa paghinga. Mabilis. Napakabilis kumilos ni Simon Go. Nakinig ako sa boses ng reporter. Inilarawan nito ang gulo sa opisina ng Velasco Corp, ang paglusob ng media, at ang pagtatago ni Darian. Sa aking imahinasyon, nakikita ko si Darian na nagwawala. Sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Nakikita ko si Maureen na natataranta. Dapat ay masaya ako. Dapat ay tumatawa ako sa tagumpay. Pero habang yakap-yakap ko ang aking anak, sa ilalim ng bagong kumot, isang patak ng luha ang tumakas sa aking mata. Hindi ito luha ng pagsisisi. Luha ito ng pamamaalam. Dahil sa pagbagsak ni Darian, tuluyan nang namatay ang pangarap na pamilyang binuo ko sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Ang ama ng anak ko ay isa ng kriminal. At ako ang nagsuplong sa kanya. Patawad, anak. Bulong ko sa dilim. Kinailangan kong gibain ang bahay ng tatay mo para magkaroon tayo ng sarili nating haligi na hindi kailan manuguho. Ang katahimikan ng gabi ay niyakap ako. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang bagyong parating ay mas malakas kaysa sa bagyong dumaan. Dahil ang nasugatang hayop ay mas mapanganib. At alam kong hindi palalampasin ni Doña Celestina ang nangyari. Hindi na kailangan ni Serafina na buksan ang telebisyon upang malaman ang nangyayari. Ang balita tungkol sa pagguho ng imperyo ng mga Velasco ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahiban, sa palengke, sa mga tindahan at maging sa mga usap-usapan ng mga kapitbahay ni Nanay Loring. Ang pangalang Darian Velasco ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at kahihiyan.
Habang nagtutupi ng mga bagong labang lampin si Serafina, naramdaman niya ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng papag. Hindi ito tumitigil. Ang screen ay umiilaw, nagpapakita ng pangalang dati, ay nagdudulot ng takot sa kanya. Ngunit ngayon, ay nagdudulot na lamang ng awa. Doña Celestina. Huminga ng malalim si Serafina. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang sandali ng panunumbat. Pinindot niya ang answer button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga ng hindi nagsasalita. Agad na sumabog ang boses ni Doña Celestina sa kabilang linya. Basag at nanginginig sa matinding galit na tila naririnig ni Serafina ang pagputok ng mga ugat nito sa leeg. Walang hiya ka. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ikaw ang nagbenta ng impormasyon kay Simon Go. Sigaw ng matanda. Wala na ang pino at aristokratang tono na ipinagmamalaki nito noon. Ang natira na lamang ay ang boses ng isang desperadong ina na nakikita ang pagkasunog ng kanyang kaharian. Matapos kitang patirahin sa pamamahay ko, matapos kitang pakainin, ito ang igaganti mo sa pamilyang kumupkop sa'yo? Isa kang ahas, Serafina. Isang ahas na tinubuan ng sungay. Pinakinggan lamang ni Serafina ang bawat insulto. Dati, ang mga salitang ito ay magpapaiyak sa kanya sa isang sulok. Dati, magmamakaawa siya para sa kapatawaran. Ngunit ngayon, ang bawat sumbat ay tila hangin na lamang na dumadaan. Tapos na po ba kayo, Doña Celestina? Mahinahon niyang tanong. Ang kanyang boses ay malamig at patag, na mas lalong ikinagagalit ng nasa kabilang linya. Huwag mo akong sagot-sagutin ng ganyan. Ipakukulong kita. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan kasama ang anak mo. Wala kayong ebidensya, sagot ni Serafina. At tungkol sa pagkupkop na sinasabi niyo, binayaran ko na yon ng 5 taong pagsisilbi bilang katulong, accountant, at punching bag ng inyong pamilya. Ang ginawa ko kay Darian ay hindi paghihiganti. Iyon ay simpleng audit. Tinama ko lang ang balanse ng buhay. Naglustay siya ng hindi sa kanya. Kaya ngayon, kinuha ng tadhana ang hindi rin sa kanya. Narinig ni Serafina ang pagkabasag ng isang bagay sa background. Marahil ay isang mamahaling florera na inihagis ni Celestina sa sobrang inis. Magsisisi ka, Serafina! Tandaan mo to, magsisisi ka! Pinatay ni Serafina ang tawag bago pa man makapagsalita muli ang matanda. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang kanyang mga kamay. Hindi na ito nanginginig. Tapos na ang yugto ng pagiging biktima. Nang hapong iyon, nagpasya si Serafina na gawin ang susunod na hakbang. Gamit ang perang nakuha niya mula kay Simon Go, naghahanap siya ng isang maliit, ngunit dissenting apartment na malayo sa lugar ng mga Velasco, pero hindi naman sa gitna ng slum area. Nakahanap siya ng isang unit sa second floor ng isang lumang commercial building. Maliit lang ito, may isang kwarto at maliit na kusina, pero malinis at may sariling lock ang pinto. Habang nagbubuhat sila ng gamit ni Nanay Loring na nagpumilit na sumama upang tulungan siya, hindi napigilan ng matanda na magtanong, sigurado ka bang ayaw mo nang bumalik sa kanila kapag lumuhod sila sa'yo? Alam mo naman ang mga lalaki kapag nagipit sa asawa rin ang uwi. Sabi ni Nanay Loring habang inaayos ang kortina sa bintana. Umiling si Serafina habang inilalapag ang kanyang bagong biling laptop sa maliit na mesa na magsisilbing opisina niya. Ang basag na baso? Nay, kahit pagdikitin mo, may lamat pa rin at sugat lang ang aabutin mo kapag ininom mo. Sagot niya. Isa pa, may bago na akong misyon. Binuksan niya ang laptop. Sa screen, bumungad ang isang email mula sa isang kaibigan ni Simon Go. Ito ang kanyang unang lehitimong kliyente. Isang may-ari ng bakery chain na nagsususpetsang ninanakawan siya ng kanyang manager. Object. Request for forensic accounting services. Napangiti si Serafina. Ito ang simula. Hindi na siya si Mrs. Velasco na nasa anino ng asawa. Siya na ngayon si Miss Lualhati, ang babaeng nakakakita ng katotohanan
sa likod ng mga numero. Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan at trabaho. Payapa ang buhay ni Serafina, malayo sa gulo ng balita. Nakapokus siya sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa pagtapos ng kanyang unang proyekto. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling nayanig isang gabi habang nagpapatulog siya ng bata. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Akala niya ay panibagong banta na naman ito mula kay Doña Celestina o kay Darian. Subalit nang buksan niya ang mensahe, ang nilalaman nito ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa kanyang kalamnan. Ate Fina, si Morinto. Please, wag mo kong isumbong kay Darian. Kailangan kitang makausap. Sinaktan niya ako kagabi. Natatakot ako. Buntis din ako. Nabitiwan ni Serafina ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tahimik na kwarto. Si Maureen, ang babaeng umagaw sa lahat sa kanya. Ang babaeng tumawa habang pinalalayas siya sa ulan. Ngayon, ito naman ang humihingi ng saklolo. Tinitigan ni Serafina ang screen. Ang galit ay naroon pa rin, mainit at buhay. Pero sa likod ng galit, may isang katotohanan na hindi niya maikakaila bilang isang babae at isang ina. Ang siklo ng karahasan sa loob ng mansyon ng mga Velasco ay hindi tumigil sa kanya. Lumipat lang ito ng biktima. Ang tanong na ngayon ay bumabagabag sa kanyang konsensya. Hahayaan ba niyang maranasan ng ibang babae at ng isang inosenteng bata ang impyernong pinagdaanan niya? O siya ba ang magiging tagapagligtas ng taong sumira sa kanya? Ang text message ni Maureen ay nanatiling nakabukas sa screen ng aking telepono. Ang mga salita nito ay tila mga aninong gumagapang sa tahimik na gabi at pumupulupot sa aking pag-iisip. Ang unang bumuhos sa aking sistema ay hindi awa, kundi isang malamig at matamis na pakiramdam ng hustisya. Karma, ito ang salitang unang pumasok sa aking isipan. Ang babaeng tumawa habang ako'y nasa putikan ay ngayon naman ang lumuluhod. Ang babaeng nagdiwang sa aking pagkasira ay ngayon naman ang durog na durog. Pinatay ko ang ilaw ng screen at humiga sa tabi ng aking anak. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Iniisip ang mukha ni Maureen sa ospital. Mapagmataas, puno ng pang-aalipusta. Naalala ko ang kanyang tawa sa mansyon noong gabing umuulan. Ang bawat alaala ay parang baga na muling nag-aapoy sa galit na akala ko'y humupa na. Hahayaan ko siya. Hahayaan ko siyang maranasan ang bunga ng kanyang mga pinili. Hindi ko siya responsibilidad. Ngunit sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang paggalaw ng aking anak sa kanyang pagkakatulog. Hinawakan niya ang aking daliri gamit ang kanyang maliliit na kamay. Napatingin ako sa payapa niyang mukha. Inosente, walang kasalanan. At sa isang iglap, hindi na ang mukha ng aking anak ang nakikita ko, kundi ang mukha ng isang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Isang sanggol na walang kamalay-malay sa kasakiman at karahasan na bumabalot sa mundong kanyang sinisilangan. Bumangon ako mula sa pagkakahiga. Ang galit sa aking dibdib ay unti-unting nilalamon ng isang mas mabigat na damdamin, ang bigat ng pagiging isang ina. Kinabukasan, dinalaw ko si Nanay Loring sa kanyang pwesto sa palengke. Abala ito sa paglilinis ng isda. Hindi ko sinabi ang buong kwento, ngunit nagtanong ako sa paraang hindi niya paghihinalaan. Nay, kung ang ahas na tumuklaw sa inyo ay siya namang tinutuklaw ng isa pang mas malaking ahas, tutulungan niyo po ba siya? Huminto sa pagtatapyas ng kaliskis ang matanda. Tumingin ito sa akin ng diretso. Depende, Hija. Ang ahas ba ang tutulungan ko? O ang itlog na daladala niya na wala pang kamandag? Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso. Hindi ito tungkol kay Maureen. Ito ay tungkol sa isang buhay na hindi pa nagsisimula. Pag-uwi ko, kinuha ko ang aking telepono
at nag-reply. Ang aking mga daliri ay matatag at hindi nanginginig. Sa coffee shop sa tapat ng simbahan, bukas, 3:00 ng hapon, mag-isa ka lang. Kinabukasan, naroon ako sa napag-usapang lugar. Maaga akong dumating. Pinili ko ang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw ko ang pinto, pero hindi ako madaling makita. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa kaba na gumuguhit sa aking dibdib. Maya-maya pa, pumasok si Maureen. Malayo siya sa babaeng nakilala ko. Wala na ang mamahaling bestida at alahas. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na damit at malaking salamin sa mata. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Habang papalapit siya sa aking mesa, nakita ko ang bahagyang pamamaga ng kanyang labi na pilit tinatakpan ng lipstick at ang lila na marka sa kanyang braso na hindi na itago ng manggas ng kanyang damit. Umupo siya sa harap ko nang hindi inaalis ang salamin sa mata. Salamat sa pagdating. Basag ang boses niya. Halatang magdamag siyang umiyak. Hindi ko to ginagawa para sa'yo. Malamig kong sagot. Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Anong kailangan mo? Nag-umpisang manginig ang mga kamay ni Maureen. Wala na akong mapuntahan, Fina. Kinulong niya ako sa mansyon. Itinago niya lahat ng credit cards ko. Binabantayan ako ng mga tauhan ni Doña Celestina. Kagabi sinubukan niyang saktan ang tiyan ko dahil sinisisi niya ako sa pagbagsak ng kumpanya. Hindi ako umimik. Pinakinggan ko lang ang bawat salita. Sinusuri kung may bahid ng pagsisinungaling. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay totoo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi pagkukunwari. Bakit ako? Bakit sa akin ka lumapit? Tanong ko. Dahil ikaw lang ang nakakakilala kung gaano siya kasama kapag nagdilim ang paningin niya. Sagot ni Maureen. At isang patak ng luha ang tumakas mula sa ilalim ng kanyang salamin. At dahil alam kong hindi mo hahayaang may masamang mangyari sa isang bata. Tama siya. At kinamumuhuyan ko siya dahil doon. Ginamit niya ang pagiging ina ko laban sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan kang tumakas? Isumbong siya sa pulis? Umiling si Maureen. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi mo naintindihan, Serafina. Ang pagsasampa ng kaso, ang pinakahuling bagay na dapat nating gawin ngayon. Hindi lang ako ang sinasaktan niya. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. May mas malala pa siyang tinatago, Serafina. May isang sikreto sa loob ng mansyon na yon na handa siyang ipapatay ang sinuman para hindi lumabas. Narinig ko ang usapan nila ni Doña Celestina. Ang pera. Ang tunay na pera ng mga Velasco. Hindi iyon galing sa negosyo. Galing iyon sa isang bagay na napakarumi at nakakatakot. Natigilan ako. Anong ibig niyang sabihin? Hinawakan ni Maureen ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay malamig na parang yelo. Tulungan mo akong makaalis dito, Serafina. Pagmamakaawa niya. At ibibigay ko sa iyo ang ebidensya na hindi lang wawasak sa pangalan ni Darian, kundi wawasak sa buong pamilya nila habang buhay. Tinitigan ko ang babaeng nasa harapan ko, ang aking karibal, ang dahilan ng aking pagkasira, na ngayon ay nag-aalok sa akin ng susi para sa tuluyang paghihiganti. Ngunit ang susi na yon ay may kasamang panganib na mas malaki kaysa sa kinaharap ko na. Ang pag-alis ko sa coffee shop ay may kasamang bigat na hindi ko pa naramdaman noon. Ang bigat ng paghihiganti ay napalitan ng bigat ng isang desisyon na may kaakibat na panganib hindi lamang para sa akin, kundi para sa dalawang inosenteng bata. Ang alok ni Maureen ay isang lason na nakabalot sa isang regalo. Ang pangako ng tuluyang pagbagsak ng mga Velasco, kapalit ng pagtulong ko sa babaeng sumira sa aking buhay. Pag-uwi sa apartment, nadatnan ko si Rafael na naghihintay sa labas ng aking pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya ang tinawagan ko
bago pa man ako makipagkita kay Maureen bilang aking tanging safety net. So, what happened? Is she telling the truth? Tanong niya agad pagkapasok namin. Isinalaysay ko ang lahat, ang mga pasa, ang pagbubuntis, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang sikretong sinasabi ni Maureen. Hindi ko alam kung totoo, Raf, pero ang takot sa mga mata niya, hindi yun kayang pekein ng sinuman. Kung totoo ang sinasabi niya tungkol sa isang mas malaking krimen, mas lalo kang nalalagay sa panganib, Fina. Mariing sabi ni Rafael habang naglalakad-lakad sa maliit na sala. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng pag-aalala. Hindi na ito simpleng corporate fraud, buhay na ang pinag-uusapan dito. Kaya nga kailangan nating makuha ang ebidensya. Sagot ko. Kung hahayaan ko lang si Maureen sa loob ng mansyon na yon, baka bukas, isa na lang siyang bangkay na nahulog daw sa hagdanan at mawawala na rin ang tanging alas natin para tuluyan silang mapanagot. Tumayo ako at humarap sa kanya. Ang aking desisyon ay buo na. Tulungan mo akong itakas siya, Raf. At kapag nakuha natin ang ebidensya, ibibigay natin sa NBI, hindi kay Simon Go, hindi sa media, sa batas. Nakita ko ang pagtatalo sa isipan ni Rafael. Ang pagiging abogado niya ay sumisigaw ng panganib, ngunit ang pagiging kaibigan niya ay nakikita ang determinasyon sa aking mga mata. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Okay, pero sa isang kondisyon, sabi niya, hindi ka pwedeng lumapit sa mansyon. Ako ang gagawa ng paraan. Ako ang kokontak sa kanya. You and your son will stay here. Safe. Pumayag ako. Ang plano ay simple ngunit delikado. Gagamitin nila ang pagbubuntis ni Maureen bilang dahilan. Magpapanggap si Maureen na masama ang pakiramdam at kailangang magpa-check up sa ospital. Si Rafael, bilang legal counsel na nag-aayos ng financial settlement ni Maureen, ang susundo sa kanya. Sa ospital, may naghihintay ng sasakyan na magdadala kay Maureen sa isang safe house. Kinabukasan, ang bawat oras ay tila 1 taon sa haba. Habang nagtatrabaho ako sa aking laptop, ang aking isipan ay nasa mansyon ng mga Velasco. Naiisip ko si Maureen, nag-aarte sa harap ni Darian. Naiisip ko si Doña Celestina, ang matalas na mata na tila nakikita ang lahat. Bandang hapon, dumating ang text mula kay Rafael. Isang salita lang. Game. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang aking puso ay kumakabog, na tila gustong makawala. Nagdasal ako na sana magtagumpay sila. Sa mansyon ng mga Velasco, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Darian, na problemado sa pagbagsak ng kumpanya, ay hindi pinansin ang pagdaing ni Maureen. Just go! Uminom ka ng gamot. Huwag mo na akong abalahin. Sigaw niya mula sa loob ng kanyang opisina. Si Doña Celestina naman ang humarap kay Maureen habang pababa ito ng hagdanan. Tiningnan niya si Maureen mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Saan ka pupunta? Sinong kasama mo? Tanong ng matanda. Sa obigain ko po, Mama. Masama po ang pakiramdam ko. Si Attorney Alonso po ang susundo sa akin para asikasuhin na rin daw po ang trust fund para sa bata. Nanginginig ngunit pilit na pinatatag na sagot ni Maureen. Ang pagbanggit sa trust fund at bata, ang susunod na tagapagmana ng Velasco, ang nagpalambot sa ekspresyon ni Doña Celestina. Tumango ito ng marahan. Sige, pero bilisan mo. At huwag na huwag kang gagawa ng anumang ikasisira ng pangalan natin. Nang makalabas si Maureen sa malaking pinto ng mansyon at makita ang sasakyan ni Rafael na naghihintay sa gate, pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa bibig ng buwaya. Sa loob ng sasakyan, nanginginig si Maureen habang kinakapa ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bag, isang lumang USB flash drive. Nasaan? Nasaan ang sikreto?
Tanong ni Rafael habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan palayo sa village. Hindi ito simpleng dokumento, attorney. Humihikbing sagot ni Maureen. Ito ay isang video recording. Kuha mula sa hidden camera sa opisina ng ama ni Darian bago ito atakihin sa puso 10 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Rafael, ang ama ni Darian, ang nagtatag ng Velasco Corp. Anong laman ng video? Tumingin sa kanya si Maureen. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang video kung saan pinipilit ni Doña Celestina ang asawa niya na ibigay ang lahat ng mana kay Darian at kung paano niya tinanggalan ng gamot sa puso ang matanda habang ito ay inaatake hanggang sa ito ay mamatay sa harap niya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Hindi lang ito pandaraya, hindi lang ito pagnanakaw, ito ay pagpatay. At ang ebidensya ay nasa loob ng sasakyan habang sa likod nila, napansin ni Rafael sa rearview mirror ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanila mula nang umalis sila sa gate. Hindi sila nakatakas. Nalaman nila, ang bawat segundo sa loob ng apartment ko ay tila isang malagkit na putik na humihila sa akin pababa sa kumunoy ng kawalan. Ang katahimikan ay masakit sa tainga. Pinupuno lamang ng mahinang pag-ugong ng ref at ng sarili kong mabibilis na paghinga. Nakatitig ako sa aking telepono na tila ito ay isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang bawat anino na dumadaan sa bintana, ang bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng balahibo sa aking batok. Nasaan na sila? Samantala, sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang hangin ay halos hindi na mahinga sa sobrang tensyon. Ang bawat pagliko ni Rafael sa mga eskinita ay sinusundan lamang ng itim na sasakyan sa kanilang likuran. Hindi ito bumubusina. Hindi ito nagpapakita ng anumang senyales ng agresyon. Ang tahimik na pagsunod nito ang mas nakakakilabot. Sino sila? Nanginginig na tanong ni Maureen habang mahigpit na hawak ang USB na tila ito ang kanyang rosaryo. Hindi ko alam, pero sigurado akong hindi sila pulis. Mabilis na sagot ni Rafael. Ang mga mata ay pabalik-balik sa daan at sa rearview mirror. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Kailangan nating mailayo ang ebidensya. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha ni Rafael ang kanyang telepono at isinaksak dito ang USB. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen, nag-u-upload ng malaking video file sa isang secure cloud server. Ang progress bar ay tila gumagapang sa kabagalan. Bawat porsyento ay katumbas ng isang patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Anong ginagawa mo sa tomo? Tanong ni Maureen. Digital backup. Kapag nakuha nila ang USB, wala na tayong alas. Sagot ni Rafael nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Biglang bumilis ang takbo ng itim na sasakyan. Tinabihan ito ang sasakyan ni Rafael. Mula sa bintana ng kabilang sasakyan, nakita nila ang isang lalaking nakamaskara na itinutok sa kanila ang isang bagay na kumikinang sa dilim. Isang baril na may silencer. Walang pag-aalinlangan. Kinabig ni Rafael ang manibela pakanan, patungo sa isang makitid at madilim na eskinita. Ang tunog ng paggaspas ng gulong sa semento ay nag-iwan ng marka sa daan. Ang kanilang sasakyan ay umuga at nayanig ng husto. Nagtilian ang mga gulong, ngunit nagawa nilang makalusot. Sa likod nila, isang malakas na kalabog ang narinig nila. Ang itim na sasakyan ay sumalpok sa isang poste ng kuryente. Huminto si Rafael sa dulo ng eskinita. Pareho silang humihingal. Ang upload sa kanyang telepono ay umabot na sa 78%. Kailangan mong bumaba, utos ni Rafael kay Maureen. Itinulak niya sa kamay nito ang pekeng USB. Isang kaparehong-kapareho na flash drive na blangko ang laman. Ibigay mo to sa kanila kung sakali. Tumakbo ka papunta sa presinto sa dulo ng kalye.
Huwag kang lilingon. Go! Ngunit bago pa man makababa, si Maureen, ang pinto sa gilid ni Rafael ay marahas na bumukas. Hinila siya palabas ng dalawang malalaking lalaki. Isang suntok ang tumama sa kanyang sikmura na nagpatumba sa kanya sa lupa. Ang kanyang telepono ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Ang screen ay nagpapakita ng salitang "Upload complete" bago ito tuluyang nagdilim. Nakita ni Maureen ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang biglaang tapang na dulot ng desperasyon. Habang abala ang mga lalaki sa paghahalughog kay Rafael, mabilis niyang binuksan ang pinto sa kabilang panig at tumakbo sa dilim. Ang mga sigaw ng mga lalaki sa likod niya ay humahalo sa malakas na pintig ng kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit patuloy lang siya sa pagtakbo, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Iniisip hindi ang sarili, kundi ang buhay sa loob niya. Sa apartment, ang paghihintay ay parang isang walang katapusang parusa. Hanggang sa wakas, isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Numero ni Rafael. Ngunit hindi boses niya ang narinig ko. Serafina Luwalhati. Ang malamig at walang emosyong boses ng isang lalaki ang bumati sa akin. Hawak namin ang abogado mo at alam naming kasabwat ka ng babaeng yon. Ibigay mo sa amin ang original copy. Kung hindi, mamamatay ang kaibigan mo. Ang linya ay naputol. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang telepono ay dumulas mula sa aking nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa semento ay tila hudyat ng pagbagsak ng lahat ng aking pag-asa. Si Rafael. Kinuha nila si Rafael, ang lalaking tumulong sa akin ng walang kapalit. Ang kaibigang nag-alala para sa aking kaligtasan. Ngayon, siya ang nasa bingit ng kamatayan dahil sa akin. Kasabay nito, isang sunod-sunod na notification ang pumasok sa aking email. Galing ito sa cloud server na ginawa ni Rafael ang Keyject backup files. At sa loob, naroon ang isang video file na may pangalang Celestina's Confession. Nasa akin ang katot. Nakahawak ako sa aking laptop. Ang screen nito ay nagliliwanag sa dilim, habang ang aking anak ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang video file ay naroon, naghihintay na buksan. Ngunit bago ko gawin iyon, kailangan kong maging malinaw ang aking desisyon. Ang buhay ni Rafael ang nakataya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng sandali. Binuksan ko ang video. Ang video ay malabo, ngunit ang mga boses ay malinaw. Nakita ko si Doña Celestina, 10 taon na mas bata. Nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang asawa, ang dating Mr. Velasco, na hirap na humihinga dahil sa atake sa puso. Ang matanda ay nagmamakaawa na huwag siyang isumpa. Bigay mo na, Dindo. Pirmahan mo na ang will. Para kay Darian. Para sa Velasco. Ang sigaw ni Celestina. At pagkatapos, ang pinakamalupit na bahagi. Nang inabot ng matanda ang kanyang gamot, kinuha yon ni Celestina at inihagis sa sahig. Sabay tawa ng mapait. Wala kang kwenta. Mamamatay ka nang walang minamana ang pamilya. Mamatay ka na. Ang mga mata ni Serafina ay tila natuyo. Hindi na siya umiiyak. Ang luha ay napalitan ng isang malamig at matalim na pag-unawa. Ang pamilyang ito ay hindi lamang mapangapi at mandaraya. Sila ay mga mamamatay tao. Agad kong isinara ang video at tinawagan ang numero na tumawag sa akin kanina. Hawak ko ang video, Darian. Malamig kong sabi na walang pagbati. Alam kong nasa kabilang linya si Darian, hindi ang kanyang tauhan. Serafina, huwag mong gawin yan. Ang boses ni Darian ay puno ng takot. Wala na ang yabang. Ang natira na lamang ay ang boses ng isang huli. Ibigay mo sa akin ang file. Hindi na kita gagambalain. Ibigay mo lang at pakakawalan ko si Rafael. Sige. Pero may kondisyon ako, mariin kong sabi. Ipapasa mo ang lahat ng karapatan mo sa aking anak. Ang custody, ang insurance,
at ang share niya sa Velasco Corporation at isauli mo ang lahat ng perang ninakaw mo sa akin. May interes, kapalit ng kalayaan ni Rafael. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Darian. Alam kong tinatantiyan niya ang halaga ng kanyang buhay at kalayaan laban sa kanyang kayamanan. Kapag ibinigay mo yan, makakalaya ka. Pero ang nanay mo, Darian, wala akong magagawa. Ang batas na ang bahala sa kanya. Pinatay niya ang tatay mo. Hindi ko yan pwedeng takpan. Hindi ako mamamatay tao. Deal. Mahinang sagot ni Darian. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Ipadala mo ang mga dokumento sa abogado ko. Pakakawalan ko si Rafael. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Serafina. Hiniram niya ang telepono ni Nanay Loring at tinawagan ng NBI. Sinabi niyang may ebidensya siya ng murder at corporate fraud na nagaganap sa mansyon ng mga Velasco at isinumbong ang pagdukot kay Attorney Rafael Alonso. Pagkatapos ng 3 oras, ang balita ay sumabog. Sa isang flash report, nakita ko ang imahe. Ang malaking mansyon ng mga Velasco ay napalibutan ng mga pulis at NBI. Si Darian, nakasuot ng gusot na damit, ay inilabas na nakaposas. Ang muka ay puno ng kahihiyan at takot. Sa likod niya, si Doña Celestina ay nagwala at nanunumbat, ngunit sa huli ay hinila rin palabas ng mga ahente. Nakita ko rin si Rafael. Nakaupo siya sa loob ng isang ambulansya, inaasikaso ang kanyang mga sugat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Maureen. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan ng pulis, tila wala sa sarili. Hindi na ako nagabala pang makipag-usap sa kanya. Nagawa na niya ang kanyang parte. Makalipas ang ilang linggo, ang pangalan ng Velasco Corporation ay nabura na sa alaala ng publiko. Si Darian at Doña Celestina ay humaharap sa matinding kaso sa korte. Sa isang tahimik na desisyon, ibinigay kay Serafina ang buong kustodiya ng kanyang anak at ang karapatan sa isang bahagi ng Velasco properties na napunta sa anak niya. Si Serafina Luwalhati ay hindi na nagtrabaho sa ilalim ng sinuman. Ginawa niyang legal ang kanyang freelance accounting services at nagtatag ng isang kumpanya na tinawag niyang Bangon, isang firm na tumutulong sa mga kababaihan na na-exploit sa kasal upang mabawi ang kanilang financial dignity. Ang kanyang opisina ay maliit, ngunit ang liwanag na nagmumula sa bintana ay nagbibigay ng init at pag-asa. Isang araw, dinalaw siya ni Rafael. Ang kanyang mukha ay maayos na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala pa rin ng bigat ng nakaraan. Kahit kailan, hindi ka humingi ng tawad kay Maureen, sabi ni Rafael habang umiinom ng kape sa kanyang opisina. Wala kang sinabi kahit isang salita sa kanya. Hindi niya kailangan ng tawad ko, Raf, sagot ko habang nakatingin sa larawan ng aking anak na nakasabit sa dingding. Ang kailangan niya ay kalayaan at binigyan ko na siya noon. Ang kapatawaran ko ay para sa sarili ko. Pinalaya ko ang sarili ko mula sa galit. Hindi ko sinisisi si Maureen. Sinisisi ko ang ugali ng mga Velasco. At ngayon, wala na sila. Tumayo ako at inabot ang isang folder kay Rafael. Ito ang bayad ko para sa mga legal fees mo. Double the rate. Mag-isip ka na rin ng pangalan para sa partnership natin. Tiningnan niya ako. May matinding respeto sa kanyang mga mata. You won, Fina. You won everything. Oo, Raf. Nanalo ako. Hindi dahil nagkaroon ako ng bagong asawa o mas malaking bahay. Sabi ko habang tinitigan ang aking refleksyon sa bintana. Matatag, malakas, at masaya. Nanalo ako dahil hindi na ako natatakot at ang anak ko hindi na siya maglalakihang mag-isa sa ulan. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang nangiti sa kanyang labi. Hindi ito ngiti ng pag-ibig, ngunit ngiti ng tunay na pagkakaibigan at paghanga. Ikaw ang pinakamatalinong tao na nakilala ko, Serafina Luwalhati, sabi niya.
At ako ang magiging abogado mo habang buhay. Ang amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng paghampas ng alon ang sumalubong sa amin. Nakatayo ako sa pampang ng Batangas, hindi na sa barong-barong na amoy estero, kundi sa isang maliit na bahay na inayos ko sa gilid ng dagat. Ang bahay na tinubuan ng isang bahagi ng aking mana. Ang araw ay sumisikat. Ang kulay ginto nito ay nagpinta ng daan sa ibabaw ng dagat, tila nag-aalok ng isang bagong pag-asa. Sa aking bisig, mahimbing na natutulog ang aking anak, na ngayon ay may pangalan na Gabriel. Ang pangalan niya ay nangangahulugang, Diyos ang aking kalakasan. At totoo iyon. Siya ang dahilan kung bakit ako bumangon. Tumingin ako sa malawak na dagat. 10 buwan. 10 buwan lang ang lumipas, ngunit tila isang dekada na ang dumaan sa aking buhay. Wala akong balita kay Maureen. Sa tulong ni Rafael, nakakuha siya ng permanent residency sa ibang bansa kasama ang kanyang ina, at doon niya ipinanganak ang kanyang anak. Hindi ko siya hinabol at hindi na siya nagpakita pa. Hindi ko siya pinatawad dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa sarili ko. Ayokong magdala ng galit sa aking bagong buhay. Ang galit ay lason na pumapatay sa may hawak nito. Ang pagpapakawala sa kanya ay ang pagpapakawala ko sa huling kadena na nag-uugnay sa akin sa mga Velasco. Si Darian at Doña Celestina ay nasa loob pa rin ng bilangguan, humaharap sa matinding hatol. Ayon kay Rafael, ang pag-akyat sa kaso ay matagal at masalimuot, ngunit ang ebidensyang ibinigay ni Maureen ay matibay. Ang huling narinig ko ay si Darian ay nagkaroon ng mental breakdown dahil sa kahihiyan at pagkasira ng kanyang pangarap. Si Doña Celestina naman ay nagkasakit at humihingi ng tulong, ngunit walang gustong magbayad ng piyansa para sa kanya. Hindi na ako nag-abala pang makinig pa. Ang kapayapaan ko ay hindi nakasalalay sa pagdurusa nila. Ang kapayapaan ko ay nasa umaga, sa amoy ng kape, at sa malambot na bigat ng aking anak na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang Bangon Financial Consultancy ay lumalaki ng husto. Ang aming kliyente ay puro babae, mga inang tulad ko, mga asawang niloko, at mga babaeng gustong maging financially independent. Ginawa kong misyon ang magbigay ng lakas sa mga kababaihan na maging matalino sa pera, dahil alam ko na ang tunay na kalayaan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pag-ibig, kundi sa kanyang sariling pera. Hinalikan ko ang noo ni Gabriel. Ang sikat ng araw ay gumapang sa aking mukha. Wala na ang lungkot, wala na ang puot. Ang nararamdaman ko na lamang ay ang malalim at matatag na pagmamahal sa sarili at sa aking anak. Hindi ako nagpakasal ulit. Hindi ko hinayaan ang kahit sinong lalaki na maging center ng aking mundo. Ang pag-ibig na natagpuan ko ay ang pag-ibig sa pagiging Serafina Luwalhati, isang babaeng nagtayo ng sarili niyang haligi sa kabila ng paggiba ng lahat ng iba. Sa pampang ng Batangas, sa harap ng bagong bukang liwayway, inangat ko ang aking anak sa hangin. Ang sandaw ang ngiti ko ay hindi na ang nangiti ng isang martir, kundi ang nangiti ng isang babaeng nagtagumpay sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ligtas na tayo, anak. Malaya na tayo.